Nababahala ang isang political analyst na nakikita niyang hindi pantay na pagtrato sa mga mambabatas na kontra korupsyon kumpara sa hindi pa nababayarang estate tax ng pamilyang Marcos. Sa MJ Mondihar, magbabalita. Sinampulan nila si Congressman Barsaga. Ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So babalik at babalik ako doon. Yung tax, Marcos. yung estate tax ba nabayaran na? Muling lumutang sa isang press conference ang issue na hindi pa nababayarang estate tax ng pamilya Marcos. Ito ang pinakamalaking issue na umusig sa nooy 2022 presidential campaign ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng umunoy ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. Sa press conference ng PDP Laban sa Maynila ay sinabi ni political strategist at analyst Professor Malu Tequia na may nakikita siyang double standard sa issue. Ito dahil matindi ang paghahabol ng gobyerno sa ilang kongresistang kritikal sa korupsyon habang walang malinaw na aksyon sa issue ng Marcos estate tax. Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Batay sa mga naunang report, taong 1999 pa nang maging final and executory ang desisyon ng Supreme Court para pagbayarin ng estate tax ang pamilyang Marcos. Biro mo kung ang nawala sa atin ay 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. Bilyon. At this 200 time na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr. 99% ibibigay sa Pilipino. At 1%, 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad. Diba? Taong 2022 naman, nang padalhan ng demand letter ng BIR ang pamilya Marcos para pagbayarin sa daan-daang bilyong pisong estate tax. Batay din sa mga naunang report, taong 1991 o 35 taon na nakakaraan ay sinisingil na sa kanila ang 23 billion pesos na estate tax na lumulobo sa 20% na interes kada taon hanggat hindi nababayaran. At dahil walang aksyon ang mga Marcos, umabot na ngayon sa mahigit 203 billion pesos ang kabuang utang sa buwis, kabilang na ang mga interes at multa. Noong 2022, sinabi ni Senator Amy Marcos na handa ang kanilang pamilya na bayaran ang kontrobersyal na estate tax. May hatol na yan. May hatol ng Supreme Court, final and executory. Hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, ganun na lang silang kadiin. Pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Para sa Diyos, Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.